Pangarap mo bang makapag-work as caregiver sa Denmark? Kung bago ka sa aking channel, please don't forget to like, share, comment, and subscribe para updated ka sa mga upcoming videos natin. At huwag kaligtaang hampasin ang notification bell. At nood muna bago subscribe. Tamang na rin yung mga kaibigan ay pag-uusapan natin dito yung opportunity na ang mga caregivers natin, Filipino caregivers po natin, ay meron ng chance makapag-work sa Denmark. Base po to sa Memorandum of Understanding between Denmark and Philippines. Nangyari ito last year, December, di ba? So, ito po ay government to government program. Maganda kasi hindi gaano tayo mahihirapan makapasok dahil gobyerno to gobyerno. So ang Denmark po, ayon po sa kanilang statistic po, by the year 2035, magkakaroon po sila ng shortage ng healthcare assistance ng 24,000. Kaya sa Memorandum of Understanding, ayon po rito sa tala, Denmark will take 100 Filipino caregivers per year in its initial phase. First batch of Filipino caregivers is expected to arrive in Denmark by the last quarter of 2027. So ngayon po, ongoing this year ang kanilang training. Okay, ang training nila ayon po sa culture, ayon po sa education ng Denmark. Ang maganda rito dahil ang qualifications ay simplified. Hindi na kinakailangan maging nurse ka. Kung ikaw ay mayroong training, certificate mula po sa TESDA NC2, ay pwede ka mag-apply. Ang ikinaganda nito, dahil kung ikaw ay makapag-work sa Denmark, ay pasok kayo sa category ng family reunification. Ang ibig sabihin nito, pwede mong makuha ang iyong pamilya sa Pilipinas, madala mo sa Denmark. So ang next nating katanungan, saan pwede mag-inquire? Saan pwede mag-apply? Okay, sa mga first time na makarinig nito, bagamat ito ay sumambulat sa print ads sa Pilipinas, sa broadsheets at saka news on TV, radio, marahil, ay, ang pwede niyong puntahan ng mga sites ay mag-inquire po kayo sa Department of Migrant Workers, DMW. So ayon po dito sa The Locals, Denmark, nakalagay po dito sa kanilang site, the healthcare workers from the Philippines will be trained to take the social care roles, term in Denmark, and health and social worker. Training will also include Danish language courses. Kasi alam niyo mga kaibigan, marami tayong mga caregivers sa Israel. Yung mga siguro i-address natin to sa mga friends natin sa Israel, yung mga caregivers natin doon. Makipag-coordinate kayo sa sa Department of Migrant Workers, DMW. Yan, sa Pilipinas. At magtanong kayo, mag-inquire kayo kung paano kayong mga nasa Israel, paano kayo makatawid sa Denmark. Nandito na rin di ba? Malapit-lapit na rin ang Israel mula dito sa Europe. So, makipag-coordinate kayo dito sa mga ahensyang ito ng gobyerno po natin. Sa accreditation naman tayo, pag-usapan natin yung accreditation. Kung saan pwede mag-apply, saan pwede magtanong tungkol sa opportunity nito. So, dito po ay nakalagay, only accredited recruiters and employers documented by the Department of Migration Workers, dailytribune.ph. So, ito lang sila yung legit na pwede kayong magtanong tungkol sa employment na ito. Alright, so marahil ililink ko na rin dito sa video ito yung mga links na nakalagay po rito para kayo po ay makapag-inquire. So, kung kayo po ay mayroong mga katanungan, comment down below. Try natin, sagutin hanggat kaya natin.
Pero para sa akin, ito ay isang malaking opportunity para sa ating mga Filipinos na makapag-work abroad. Ayon pa dito sa The Locals, Denmark, pag sinabi, yung The Locals na tinutukoy ko, ito yung kanilang news online. Okay, nag-subscribe po ako, may bayad po ito para makapasok ka sa site nila ay para makakuha tayo ng information mismo sa Denmark. So nakalagay doon ay ang maganda, Filipino workers will be hired under the same conditions as Danish workers, including work hours, labor protections, and wages. Yan po, ayon po sa kay Kiergaard. So congratulations doon sa mga kaibigan natin, mga kababayan natin na makapag-work sa Denmark next year. All right, 2027. Okay. Ciao, ciao!